Yo, for today's video mga kakirig, no, so meron naman tayong control panel dito na binuksan at ating sisarhan ulit para ito ay ating asimbolin. So may nag-request sa atin or na may nag-order sa atin na magbuo tayo ng asimbol tayo ng control panel, no, na 3 horsepower na submersible pump na 3 phase. So ating ipakilala, ipapakita ko sa inyo ang mga materials na aking gagamitin dito para sa 3 horsepower na 3 HP na submersible pump, no. So kukunin na natin to. Ito ay isang galawan lang ng lokal at hindi pang international gaya ni Boy Cubos, Idol Boy Cubos. Una natin kukunin itong on-delay timer na Anli, ang brand niya. At pangalawa itong Gikuka na 3-phase failure. At pangatlo itong selector switch na Gikuka pa rin. At dalawang Gikuka na floatless relay. Dalawang floatless relay ang ating gagamitin dito para sa wheel at saka sa cistern tank or overhead tank. At ito naman yung sakit ng phase failure relay isa. Ito ay 11 pins, di gaya ng sa on-delay timer na 8 pins. 6 pairs ng terminal blocks, 15 amps. Socket ng on-delay timer na 8 pins. So, ito yung socket ng on-delay timer. 8 pins lang yan. So, ibig sabihin, 8 yung butas niyan. Pa tayo ng pilot light, green at red, 220 volts. So, nandito yung mga stock natin. So, una natin kukunin yung green na pilot light, 200 LED yan, 220 volts. Sunod naman itong red na pilot light, kukuha tayo ng isa, 220 volts rin yan at LED light. At kukuha din tayo ng magnetic contactor, kukuha tayo ng magnetic contactor na kaya ang 3 horsepower. So itong SP16 ng Shilin is kaya na nito ang 3 horsepower up to 5 horsepower mga kirig. So ito yung gagamitin natin. As a thermal overload mga kirig, piliin natin yung may tatlong heating elements, no. So ang amperage niya is 9 to 13 amps, maximum is 13 amps. So yan, kasi 3 phase siya at saka 220 volts lang. Pag single phase, medyo malaki yung amperage ng 3 horsepower. Kaya at dahil sa 3 phase ito, so ang ating hahanapin is 9 to 13 amps na TOR mga kakirig. So ayan, makikita nyo 11 amps at may range na 9 amps to 13 amps, no. So ito ay may tatlong heating elements na TOR at ito ating gagamitin kasi 3 phase ang ating motor. At next ating kukunin yung mga red at saka green na push button. So ito na yun, kukuha tayo ng tig-isa nito. Isang green at isang red. Ang green ay normally open at ang red ay normally closed. So ang green yung para start at red yung para stop. Need natin ito kasi ito ay para sa hand or manual na operation or mode. Kumuha din ako dyan ng 3 position na selector switch pero hindi ko lang ata na videohan at nilagay ko na lang doon. Gumamit din tayo dito ng yellow na LED pilot light 220 volts pero hindi ko napakita sa video kasi nandoon na sa tabi ng panel board. So hakutin ko na ito at ilalagay dito sa tabi upang may handa ko na kung ano ang magiging forma or style dito sa loob ng panel. So ang kasunod na ginawa ko dyan mga kiri ay hatiin ko yung mga butas dyan para sa ating mga selector switch, push button, pilot lights, at saka yun sa voltage monitor. So, ang panel para natin is 16 by 20 by 8 by inches po yan mga kakirig, no? So, ang aking ginawang mga marka dyan para sa distancing ng ating mga devices or pilot lights at selector switch is 2.5 inches. So, yan po yung ginagawa ko na distance bawat devices dyan mga kakirig. So, yan yung sinukat ko dyan na gamit ko ay meter stick kasi naiwan ko yung aking Metrosan. Pagkatapos ko nakuha yung mga distansya niya mga kakirig para sa mga butas na aking gagawin ay sinimulan ko na yan magbutas gamit ang holso na 25mm. Hindi ko na lang pinakita yung pagbutas ko dyan mga kakirig kasi naubusan ng memory yung cellphone ko at saka maingay din po yung pagbubutas ng panel board. So sa mga ibang video ako dyan, sa mga ibang videos ako dyan na mayroon akong naipakita kung paano ako magbutas ng panel board gamit ang holso at barina or drill, hand drill. So meron ding ibang paraan para magbutas ng holso ng butas dito sa panel board gamit yung knockout puncher. So knockout puncher yung ibang idea or ibang paraan para magbutas itong panel board natin. Kaso wala pa tayong knockout puncher mga kirig, no, kasi nasanay ako dito sa holso na ginagamit ko pagbubutas ng panel board. At sa gustong sumubok na magpagawa sa akin, PM nyo lang ako mga kirig sa Facebook ko. Or dito lang PM lang kayo or may number ako nilagay sa YouTube ko. So try nyo lang mga kakirig, no. So try ko rin sa inyo please ko kayo sa aking presyuhan mga kakirig, no, presyong pangmasa lang. Sa mga client natin dyan na maghahanap ng receiver, official receipt, makaprovide po ako ng OR mga kakirig na galing BIR. Kasi itong ating page or ating YouTube channel ay nakarehistro sa BIR at sa DTI bilang isang supplier sa electrical at iba pang industrial na material. At ito na pala yung finished product natin, no? Kahit simple lang. So, ito na yun. So, please don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel for more video informations and tutorial mga kiring. Na. Pag may time tayo, magtuturo talaga ako or magbibigay din ako ng mga diagram at mag-share tayo ng mga bagong idea. Kasi ang kaalaman natin ay hindi natin makikimkim habang buhay. So, dapat natin yan i-share sa ating bawat tao. Yun lang po. Bye-bye!